Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagbigay ng mensahe si Amy Marcos kay Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa pagpapadalo ng ilang mga gabinete sa investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y ilegal na pag-aresto kay Digong Duterte. Sa pahayag ni Amy bago tuluyang tapusin ang nasabing pagdinig, tahasan niyang tinawag na duwag na mga opisyal ng gobyernong hindi samipot nitong Huwebes. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Ani Amy, dagdag pa niya, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi samipot? Sadyang naging duwag na nga ba talaga ang mga Pilipino? Hindi ako papayag, hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi rin ako aatras katulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling baluarte ng katapangan ng katotohanan. Inihalin tulad din ni Amy ang sigaw ng mga taga-suporta ng mga Duterte at iginiit na iharap na raw ni Bersamin ang ilang miyembro ng gabinete sa Senado. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home. Ang sigaw ko sa Secretary Bersamin para sa mga pinuprotektahan niya, bring them here to the Senate, now. Bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing, tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling baluarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para na sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate, now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Sinagot naman ng palasyo ang mga naging pahayag ni Amy. Una ma'am, punta muna tayo doon sa naging Senate hearing nga noong Huwebes, kung saan po hindi dumalo nga yung mga opisyal ng gabinete na inimbitahan. At para po kay Senator Amy Marcos, ito raw ay parang maituturing na cover up, parang may cover up daw po na ginagawa ang executive dahil nga po hindi pinayagan yung mga opisyal na dumalo. Ano po ang inyong masasabi doon, ma'am? Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang pananaw, at yun yung lumalabas na nais niya ring ipakita sa taong bayan na may cover up. When in fact,
nung first hearing, hindi naman mabilisan yung naganap na hearing, 6 na oras. 6 na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan, maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege. So, paano masasabing may cover up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang inimbitahan? So, walang pagko-cover up na masasabi, maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Opo, Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? Kasi ganito, di ba? Sabi nga natin, kinatigan na ng Supreme Court itong pag-i-invoke ng ng Pangulo, no? Hindi lang, actually, hindi sa panahon lang ni Pangulong Marcos, sa panahon pa rin ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kung saan may karapatan ang Pangulo na i-invoke ang executive privilege. Kumbaga, hindi nila, i-withhold nila ng Pangulo, ng mga high-ranking officials, no, nasakop ng ehekutibo, na i-withhold ang anumang impormasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations, kung ito ay may patungkol sa national security, or kaya sinasabi natin internal deliberations na hindi naman dapat i-expose sa taong bayan. Diba? Kasi ano tayo ang executive department kasi is enforcement of the law. Diba? So may mga pagkakataon, halimbawa lang, ito na lang ang pinakamabilis na o pinakamadaling example. Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista or may nalusob ka ng terorista. So may naging plano kayo. 'Di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nalusob, paano ito nalaman ang impormasyon, kung saan galing ang mga terorista. So, kailangan pa bang isiwalat yun sa taong bayan? Samantalang yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. Hindi ba? So, mga ganung mga pagkakataon, dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ehekutibo dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng Senado in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.